una sa lahat. Po ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. But it's categorical. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Sino ang dapat managot? Center Judge Amy Marcos sinermonan ng testigo ng prosekusyon kaugnay sa pananagutan ni VP Sara sa paggamit ng confidential funds. Diversionary tactic, kumalat na usap-usapang naaresto na si Senator De La Rosa, kagagawan umano ng mga kalyado ni VP Sara ayon sa Malacanang. Bagyo at habagat, bagyong Maymay, tinatayang magla-landfall sa Ilocos o La Union. Iba pang bahagi ng Luzon, uulanin pa rin bunsod ng habagat. Huli raw na mataan si Senator De La Rosa sa Mindanao ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Sinabi yan ang kalihim sa gitna ng mga agam-agam na naaresto na umano ang senador na may warrant sa ICC. Live mula sa Camp Crame, nangungun sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, ano bang ibang detalye na binigay ni Remulla kaugnay sa sinasabing pagkakaaresto sa senador? GK, pinabulaanan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang kumalat na balitang naaresto na Senator Bato de la Rosa. Ayon sa kalihim, hanggang ngayon ay tinutugis pa rin si Senator Bato. Nakipag-ugnayan na raw ang DILG sa Department of Justice at iba pang law enforcement agencies. Hindi naman nabanggit ni Remulla kung saang probinsya o bayan sa Mindanao nagtatago umano si Bato. Kung babalikan, Jiggy, na huling nakita si De La Rosa sa Senate Building noong Mayo. Kasama pa niya noon si Senador Robin Padilla sa paglabas sa gusali. Kasalukuyang may ICC arrest warrant si De La Rosa para sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay ng madugong war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kahapon nang nagsulputan ang mga spekulasyon online na naaresto na umano si De La Rosa at inilipad patungo sa The Hague sa The Netherlands. Mas umingi pa ito nang mag-post sa kanyang Facebook page ang isa sa mga legal counsel ni Senator Bato, ni si Attorney Jimmy Bundok. Sabi ni Attorney Bundok, bad news is coming. Dagdag pa niya, magdasal na hindi ito totoo para sa ikabubuti ng bayan. Pero burado na sa ngayon ang post na yan. Sa post naman ni Harry Roque, may nanghudas daw sa senador. Walang ibang detalye na ibinigay o pinangalanan si Roque. Samantala, siniguro naman ni Secretary Remulla na sila ay bukas at hindi nagsasagawa ng secret operation sa ugnay ng pag-aresto sa senador. Kanala ring susundin ang tamang proseso ng naaayon sa batas oras na siya ay mahuli. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. We would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Last known location ni Senador Bato. Mindanao area. Hintayin nyo na lang. We will come up with the details as soon as possible. At just sa panig ng NBI, may impormasyon ba sila tungkol sa balitang ito? Jiggy, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na walang katotohanan na nahuli na si Senator Bato. Naniniwala rin si Matibag na nasa Pilipinas pa si Senador Bato de la Rosa. Patuloy naman ang kanilang surveillance at manhunt operations. Pagdating naman sa kumakalat na social media post ukol sa umunay pag-aresto kay Senator Bato, narito ang tugon ni Matibag. We have to look into it, bakit sinasabing nahuli, pero wala talaga. No? Baka kailangan ng content. At sa panig ng Malacanang, may payag din ba sila sa balitang pag-aresto nga kay Senator De La Rosa? Sa isang pahayag, kinuwestiyon ni Palace Press Office Claire Castro ang motibo sa likod ng pagpapakalat ng impormasyon. Giit niyang walang laman at walang konteksto ang pinakakalat nila Bundok at Roque ukol sa senador. Ayon pa kay Castro, timing daw ang ginagawa nila para umano matabunan ang naisiwalat na Commission on Audit o COA kaugnay ng paggastos ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Makikita raw aniya na diversionary tactic ang motibo ng mga kaalyado ng bise. Wala pang pahayag dyan sina Bundok at Roque. Yan muna ang latest, balik sa UGG. Yan ang ulat ni Jazz Paredes live mula sa Camp Crame. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga nakakulong na senador sa New Quezon City Jail kahapon. Kinumpirma yan ng Bureau of Jail Management and Technology.
Ayon sa BJMP, nakausap ni VP Sara sina Senator Jingo Estrada at Rodante Marcoleta, pati ng dating kongresistang si Mike Defensor. Sa isang Facebook post, nagpasalamat si Defensor sa bise at sinabing huwag na ito mag-alala para sa kanila. Pinayuhan pa ni Defensor si VP Sara na magpakatatag sa gitna ng kinakarap nitong impeachment trial. Nakakulong sina Marcoleta at Defensor sa kasong plunder kaugnay ng 75 million pesos na campaign donation sa senador. Umaharap naman si Estrada sa kasong plunder din kaugnay sa flood control scandal. Nagkasagutan sina Senator Judge Amy Marcos at COA Auditor Roderick Wamil sa ika-13 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa gitna yan ng pag-usisa ng senadora sa testigo. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Men Las Bañas. Mayan, anong pinagtalunan ni Senator Amy at ni Wamil? Jiggy, nag-ugat yan. Ang tanungin ni Senator Judge Amy Marcos, sino ba ang accountable official? Sino ang dapat managot kung meron ba talagang maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, gayon din ng DepEd? At kung sakasakaling meron daw failure of liquidation kung saan pwedeng pagbasehan at sabihin na nagamit sa personal na benepisyo, yung pondo na yan ay sino daw ba ang dapat managot? Dahil kung si Senator Judge Amy Marcos ang tatanungin, hindi raw si VP Sara Duterte ang accountable official kahit pag ginamit yung naturang confidential funds na yan nung panahong siya ang namumuno sa parehas na departamento. Ang sinasabi ni Senator Judge Amy Marcos, kabilang daw sa pwedeng maging accountable official ay yung Special Disbursing Officer o kung kanino nakapangalan yung mismong cheque. At yung sinasabing Special Disbursing Officer o SDO, tinalaga din yan ni VP Sara Duterte. Pero alam mo, pinalagay niyan, Jiggy, nung witness na si Attorney Roderick Wamil dahil para sa kanya, pwede pa rin ikonsidera na accountable official si VP Sara Duterte bilang head of agency. At dyan na nga nagtalo yung dalawa. Pakinggan natin yung bahagi ng impeachment trial na yan, Jiggy. That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP. Hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwa-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa Hindi lang po yan si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Jiggy, gaya ng napanood natin, tila walang gustong magpatinag doon sa dalawa kay Senator Judge Amy Marcos at kay Attorney Wamil. Kaya may punto talaga doon sa gitna ng impeachment trial na talagang nagkasagutan sila. Pero sa huli, winarningan ni Presiding Officer Jesus Codero itong si Attorney Wamil na wag nakikipagsagutan at wag nakikipag-argumento sa Senator Judge. Pakinggan naman natin ang bahaging ito ng impeachment trial, Jiggy. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision But it's nung- categorical. na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kanina. Interpretation na ninyo yun. Hindi Pinapalawak po. ninyo nandun eh. Head of office, Hindi head of po agency, or designated. Attorney Wamil, kindly avoid arguing with I Senator apologize Judge for Your Honor. Marcos. At mayan, tinanong din si Attorney Wamil tungkol doon sa 70,000 pesos na halaga ng gamot para kay Mary Grace Piatos. Anong sinagot dyan ni Wamil?
Tama ka. Jiggy, inungkat naman ni Senator Judge Risa Hontiveros yung sinasabi doon sa mga items na pinagkagastosan ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Kasama kasi dyan yung pagbili ng gamot na ginamit daw pabuya para doon sa mga informant. Una, nagtataka daw si Senator Risa Hontiveros kung normal ba na ginagawang pabuya sa mga informant ay sa pamamagitan ng gamot. Pangalawa, ibig daw bang sabihin may mga sakit yung informant na kinukuha ng OVP at ng DepEd para ang gawing pambayad sa kanila ay sa pamamagitan ng gamot. Narito yung bahagi ng impeachment trial. Panoorin natin, Jiggy. Naranasan niyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor. Si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinamit. At may ano pa yung mga itinanong ng ibang senator judge kay Attorney Wamil. Jiggy, kay Senator Judge Kiko Pangilinan, sumentro yung kanyang tanong tungkol doon sa mga sinubmit na acknowledgement receipts ng OVP at ng DepEd bilang pangsuporta sa kung paano ginastos yung confidential funds. Kasi para kay, ang tanong ni Senator Judge Pangilinan dyan, normal ba yan? Yan ba talaga ang standard sa iba pang mga agencies na may confidential funds na hindi official receipts at hindi sales invoice kung di acknowledgement receipt lang na pirmado nung tumanggap nung pera? Ang sinasabi dyan, Attorney Wamil, sa kanyang 10 taon na naka-assign dito sa particular na department na ito ng COA, first time daw niya na ang na-receive niya ay sa damakmak na acknowledgement receipts na umabot nga yan, Jiggy, sa mahigit 800 para pa lamang yan doon sa confidential funds ng OVP noong December 21 hanggang 31 o yung 11 days noong taong 2022. Isa pang inungkat ng mga senador yung mga isinumiting pangalan sa COA ng OVP at ng DepEd na mukhang alias. For example nga, yung sinabi mo, Mary Grace Piatos, Andy Lim, pinapayagan daw ba ng COA yung mga ganyang aliases? Ang sinasabi naman ni Attorney Wamil dyan, hindi kasi malinaw or silent yung joint circular na naggagabay sa pag-audit ng COA. Kung pwede ba o hindi pwedeng gamitin yung mga alias para dun sa mga pangalan na isinusumiti sa kanila. So ang tanong na ngayon, o ang sunod na tanong dyan ng mga senador, vina-validate man lang ba ng COA kung may totoong tao sa likod ng mga alias na yan? Narito yung bahagi ng impeachment trial na yan. Pakinggan at panoorin natin yung Jiggy. So hindi po yan yung focus po ng audit namin. So sa sige, go ahead. Since what we do po is compliance audit. So ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Sa ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi? Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo. Jiggy, ang suggestion dyan ni Senator Ping Lacson, dapat palawakin yung patakaran na nag-guide sa COA para sa audit na ginagawa nila para hindi raw parang bitin na naka-rely lang sila sa mga dokumento at least malaman man lang at matukoy kung merong tao sa likod ng mga pangalan na isinusumiti sa kanila. Jiggy, nakakaisang buwan na tayo ng impeachment trial at bandang 3:00 kayo ng hapon natapos na rin yan. Natapos na rin yung pag-testify ni Attorney Wamil at ang kasalukuyan o yung kanina bago natapos ngayong araw na ito, ang tumitestigo naman ay yung current na COA auditor na nagsagawa at nagbigay nga ng notice of disallowance naman sa COA. Ipagpapatuloy ang impeachment trial day 14 na tayo sa darating na Lunes, parehas na oras, 10:00 ng umaga. Yan muna ang latest para sa impeachment trial day 13 na. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Susunod, isa pang COA auditor sumalang na rin sa witness stand sa impeachment trial ni VP Sara. At malakas sa ulan at hampas ang alon bunsod ng bagyong Maymay, nararanasan na sa La Union. Ang live update maya-maya lamang. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
Naghahanda ng lokal na pamahalaan at mga residente sa La Union bago pa man tumama ang bagyong Maymay. Dandang pamilya na rin ang inilikas. Live mula sa San Fernando, La Union, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, una sa lahat, ramdam na ba dyan sa La Union ang bagyong Maymay? Oo, Jiggy, nagsimula nang makaranas ng malalakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng La Union, dala nga ng bagyong Maymay. Nakikita nyo sa likod ko, talagang nagsimula na rin humampas yung malalaki at malalakas na alon dito sa may dalampasigan. Malayo ito sa sitwasyon kanina kung saan saglit pa nga umaliwalas yung panahon, bagay na sinamantala naman ng mga residente para makapaghanda. Naka-standby na rin dito sa probinsya ang iba't ibang mga rescue vehicles at rubber boats sa La Union PDRRMO oras na kailanganin. Nananatiling nakataas ang red alert status sa probinsya. Ang ilang residente naman naabutan pa naming nag-iipon ng mga buhanging nilalagay nila sa sako. Ipapatong nila ito bilang sandbag sa bubong ng bahay bilang proteksyon nga sa bagyo. Ang ilang mangingisda naman sinimulan na rin itabi ang kanilang mga bangka. Ang iba pinatitibay ng tali para hindi tangayin o abutin ng alon ang kanilang pangkabuhayan. Halos mag-iisang linggo na raw na hindi nakakapalaot ang mga mangingisda dala ng sunod-sunod na sama ng panahon. Narito ang pahayag ng mga residente at ng barangay. Nadala na kami nung nakaraang bagyo. Dito yung alon mahampas. Mga bangka na nga namin mga yan, nakatago doon. Kasi inaanod pa rin. Walang kita. Anday na lang tapos ng bagyo. Mon, gaano na karaming pamilya ang inilikas sa ngayon? Jiggy, aabot na sa halos 400 pamilya o katumbas yan ng mahigit 1,200 na mga individual dito pa lamang sa San Fernando City. Sila yung mga voluntaryo nang nagsilikas. Sa ngayon kasi, nasa prerogative na ng LGU ang pagpapatupad naman ng forced evacuation. Kanina, dito sa San Fernando City, nag-ikot pa nga yung ilang tauhan ng barangay para mangumbinsi na lumikas na yung mga residente. Inaabot do kasi ng mga nasa hanggang 6 na metro o halos 20 talampakan yung taas ng mga alon dito sa lugar kapag may mga sama ng panahon o ganitong bagyo. Mahirap din do kasing mag-rescue sa kasagsagan ng malakas na ulan. May ilan namang residente na nakumbinsing lumikas. Narito ang kanilang mga pahayag. Kawawa naman po kasi yung mga rescuer natin pag ganitong lalo na dito sa dagat, pag tumaas na yung alon, pati yung sasakyan kawawa. Naranasan ko po yung typhoon Emong saka yung uwan, pero ngayon po, first time ko dito sa tabing dagat. Ito po yung nasalanta last year. Kaya takot po ako nararamdaman. At Mon, mapapakinabangan kaya yung mga naging flood control project dyan para makaiwas ang mga residente sa trahedya? Nako, Jiggy, yan nga yung pinapanawagan ng provincial government ng La Union dahil may flood control project man pero mukhang kailangan na daw i-develop o talagang ayusin pa, no? Ito mga proyektong ito at sana raw ituloy na nga ng DPWH yung mga nabinbin na mga flood control project sa probinsya, pati na rin daw yung dredging at desilting sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Nitong mga nakaraang araw, maaalalang nakaranas ng pagbaha sa ilang bayan at mismong lungsod ng La Union, dulot naman ng habagat na pinalakas ng Bagyong Luis. Aminado ang La Union Provincial Government, hindi na kinakaya ng ilang drainage nila yung dami o yung volume ng ulang bumabagsak dito sa kanilang lugar. Narito ang pahayag mula kay La Union Governor Mario Eduardo Ortega. Na yung volume ng tubig na bumagsak, hindi talaga ma-accommodate nung mga drainage system natin and all that. Imbes na dati parang lagoon or field, no? Because of progress, natatabunan yan and now buildings are there. So kahit pa paano, wala nang tatakbuhan yung tubig. It's not the flood control project that is bad. It is not the insertion that is bad. What is bad is the implementation and the monitoring system. Yun ang nag-fail. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa San Fernando, La Union. Napanatili ng bagyong Maymay ang lakas nito habang papalapit sa kalupaan. Huli itong namataan sa kanlurang bahagi ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito hanging abot sa 75 km per hour at pagbugsong pumapalo sa 90 km per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo
sa Ilocos Sur o La Union mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Inaasahang hihina ito bilang tropical depression pagkatapos tumama sa lupa at posibleng maging LPA na lamang bukas ng hapon o gabi. Sa ngayon, nagpapaulan ng bagyong Maymay sa Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Samantala, patuloy rin nagpapaulan ng habagat sa ibang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. Pinalalakas din ng bagyo ang habagat at posible magdulot ng pagbaha at landslide. Susunod, yung prosekusyon at depensa pinagtalunan ng ilang dokumento kaugnay sa confidential funds ni VP Sara. At dating Congressman Paras, tinawag ni Interior Secretary Remulla na pasimuno sa umano'y tangkang paninira sa ilang miyembro ng gabinete. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial ang ikalawang testigo mula sa Commission on Audit. Kaugnay pa rin yan sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si Camille Samonte. Camille, naisalang din ba sa direct examination ng prosekusyon itong bagong testigo? Jiggy, naantala ang direct examination sa ikalawang testigo ngayong araw dahil nga sa naging pagtatalo ng prosekusyon at depensa. Matapos isa lang sa interjection ng mga Senator Judge si COA Auditor Roderick Wamil kaninang umaga, sunod namang iniharap si COA State Auditor Sailin Del Campo para magbigay ng salaysay ukol sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Siya raw kasi ang nagtuloy ng inumpisahang liquidation ni Wamil sa OVP documents simula December 2022 hanggang una at ikatlong quarter ng 2023. Pero dahil hindi nagkasundo ang magkabilang panig, hindi natuloy ang direct examination sa kanya ng prosecution. Hindi kasi pumayag itong defense counsel na si Attorney Christine Ferreira sa pag-stipulate o pagtanggap ng mga kopya ng acknowledgement receipts na isinumite ng OVP sa Commission on Audit. Ito raw kasi yung mga kopya ng resibo ay nasa exhibit ng prosecution bilang ebidensya sa paglilitis. Giit naman ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, dapat ginagawa ang stipulation sa pre-trial pero hindi raw ito ginamit na oportunidad ng defense team. Kaya nagmosyon si Kapunan na isagawa na lang ito sa labas ng impeachment court. Narito ang kanilang mga pahayag. We didn't stipulate in the case of Wamil, Your Honor. The same position is maintained, Your Honor, in the case of this witness, Your Honor, because after the ARs have been submitted to the Commission of Audit, Your Honor, the OVP and the DepEd no longer had control over these ARs. So therefore, we do not know what were the receipts that were provided by the COA and how many receipts were given by the COA to the prosecution, Your Honor. And second, these are not common exhibits because we did not mark those documents or ARs as our own. We didn't adopt them as our own evidence, Your Honor. And third, the ARs that were presented or are being presented now by the prosecution have not been compared with our own copies, Your Honor. So we cannot determine with certainty, Your Honor, if their ARs are actually identical. Because of their objection to it being an out of court, may we amend my motion, Your Honor, that it be done in front of the clerk of court and that the clerk of court be duly authorized by authority of the Honorable Impeachment Court to preside. Jiggy, iminungkahi ni Kapunan na wag nang ikumpara ang ARs at gamitin na lamang ang kopya na hawak ng depensa. Sa huli, nagbiro pa si Kapunan. Pakinggan natin ang bahagi ng paglilitis. If they do not trust the prosecution's documents or photocopies of the prosecution's documents, then we will use their documents, Your Honor, because we are certain that their documents is the same as our documents. Let's use the defense documents, Your Honor. Then they will not say, we do not trust these documents because it is
their own defense documents. Maybe that will solve the problem of this court. We will use your documents, counsel. Will you still question using your own documents? Will you still question the authenticity of your own documents? Of course not, Your Honor. Okay, wag na tayong mag-compare. Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey. At Camille, pumayag ba ang korte na gawin ang pagkukumpara ng mga ebidensya sa labas ng impeachment court? Jiggy, pinayagan niya ni Presiding Officer Cheese Escudero na magtatakda na lang daw ng schedule para makumpara ng defense ang AR sa kopya na hawak ng prosecution, pero dapat ang clerk of court daw ang magpe-preside nito. Samantala, Jiggy, maidagdag ko na lang din ay ibinasura naman ng Korte Suprema ang consolidated petition na kumekwestiyon sa isinagawang pagdinig ng Kamara sa impeachment complaints laban sa bise. Ngayong araw nila yan ilabas itong resolusyon dyan at sabi nga ng Korte, moot and academic o wala nang saysay ang petisyon dahil na-transmit na ang articles of impeachment sa Senado at sa kasalukuyan ay gumugulong na rin naman daw ang paglilitis. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Senado. Balak kasuhan ni DILG Secretary John Vic Remulla si dating Congressman Jing Paras kaugnay ito sa honey trap plot o yung planong pag-frame up para siraan ng ilang miyembro ng gabinete. Live mula sa Pasay City, nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, ano raw ang planong ikaso kay dating Congressman Paras? Jiggy, human trafficking ang planong ikaso ng DILG laban kay dating Negros Oriental Representative Jing Paras. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, lumalabas sa investigasyon na si Paras ang pasimuno sa umano'y honey trap plot para siraan si Executive Secretary Ralph Recto. NBI ang nagbunyag sa umano'y plano ni na Paras at Leviste matapos nga itong entrapment operation sa kinuha umano nilang talent manager at mga alaga nitong artista. Sabi ni Remulla, bukod kay Recto, target din daw siya ng frame up pati na ang ibang miyembro ng gabinete. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary John Vic. The supposed entrapment gagawin kay Senator Ralph, kay E.S. Ralph, and eventually it leaked that it was na-target rin kami ni Vince Dizon, ni OMB Boying, and others. It seems like siya ang pasimuno nito, siya ang konekta sa Bugaw, ang Bugaw ang nagsabi ko ano ang plano, at ang nagbanggit lang ng pangalan ni Congressman Leviste ay si Jing Paras. At Gio, may sagot na ba ang kampo ni Paras sa sinabi ni Secretary Remulla? Jiggy, bumuelta ang abogado ni Paras kay Remulla. Siya si Attorney Mark Tolentino. Lumalabas do kasi na parang trial by publicity ang nangyayari sa kanyang kliyente. Mariin niyang itananggi na si Paras ang pasimuno sa honey trap plot. Iginiit niya rin na walang hukumang nagsabing lumabag sa batas si Paras. Dapat din daw idaan sa legal na proseso kung meron mang ebidensya laban kay Paras para sa kasong human trafficking at hindi pagbibigay ng pahayag sa publiko. Jiggy. At anong update sa investigasyon ng NBI kina Paras at Leviste? Hinamon nga ni NBI Director Melvin Matibag sina Paras at Leviste na mahumarap sa kanilang tanggapan imbes na mag-post sa social media. Kung wala naman daw silang kasalanan, madali na lang masagot ang mga tanong ng NBI. Pakinggan natin ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Sa amin yung burden of evidence na patunayan namin na magkakilala at nag-usap sila. Ang burden of ang ebidensya namin na nag-usap, nakita nga namin yung mga exchange ng text message at yung statement ng dalawang personality.
Jiggy, nauna nang sinabi ni Batangas Representative Leandro Leviste na wala siyang kinalaman mula nang isiniwalat nga ng NBI itong planong frame up o honey trap plot laban di umano kaya ES Recto. Ipinasabi na ng NBI, sina Paras at Leviste. Bukas inaasahan sila dito sa tanggapan ng NBI. Ayon kaya Matibag, nasa fact-finding pa lang ang itinuturing yung NBI sa ngayon. Dito sa investigasyon nila, fact-finding pa lang. At persons of interest pa lamang yung dalawa para nga linawin ang mga paratang laban sa kanila. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni G. Robles live mula sa Pasay. Susunod, mabigat na trapiko naranasan sa ilang kalsada sa gitna ng tuloy-tuloy na pagulan. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Magdamag inulan ng ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa bagyong Maymay at Habagat. Live mula sa EDSA Reliance, nangunguna sa balita si Ian Suyo. Ian, ano naging epekto ng bagyo at Habagat? Jiggy, dahil nga sa Habagat at ang bagyong Maymay, ay ilang mga lungsod dito sa Metro Manila ang nagdeklara nga ng class suspension kaninang hapon. Kabilang nga dyan sa mga nagdeklara ng suspension ay ang Caloocan, Marikina, Malabon, Parañaque, Maynila, pati na rin ang Quezon City. Yun nga lang, Jiggy, dahil bandang alas 10 ng umaga na nagsimulang magdeklara ng suspensyon ng ilang mga lungsod na ito, maraming mga estudyante kanina ang nahasel dahil kalagitnaan daw ng kanilang pasukan ang pagdedeklara at ayon nga sa kanila, sana daw mas inagahan na yung pagdedeclare ng suspension. Pakinggan natin yung kani-kanilang naging mga pahayag. Ayun nga po ang inaano namin na super late po kasi before po kami pumasok napakalakas po ng ulan. Then nung nag-start na po kami ng klase, doon lang po nag-suspend. Ako po Parañaque, so it's really hard po. Paano biyahe mo yan? LRT po then jeep. Hindi naman binabaha? Baha po, lalo na po sa Baclaran. Paano gagawin mo yan? Sakaling baha doon? Wala po. Bababasa po yung feet. Jiggy, sa pag-iikot nga natin kanina, wala naman tayong namataan o naabutan na matinding pagbaha sa Metro Manila sa ngayon. Tuloy-tuloy din yung isinasagawang declogging operations ng mga tauhan ng DPWH, pati na rin ng MMDA. Partikular na kanina, yung naabutan natin ay sa kahabaan ng Taft Avenue dahil bagamat may suspensyon ng klase sa Manila, tanging kinder hanggang senior high school students lamang yung sakop ng suspensyon na yun. Kaya pati mga college students ay may pasok pa rin kanina. At yun nga daw yung iniiwasan na maabutan ng pagbaha itong mga estudyante na ito. Jiggy? At iyan, pagdating naman sa daloy ng trapiko ay kumusta ngayong maulang Miyerkules? Jiggy, kung makikita nyo nga sa aking likuran, ito yung southbound ng EDSA Reliance. Kung patungo kayo ng San Juan, Ortigas, Quezon City, ito yung madadaanan ninyo. Makikita ninyo na medyo mabagal nga yung daloy ng trapiko dahil nga madulas ang kalsada ngayon, kaya nag-iingat na rin pati yung ating mga drivers sa pagdaan dito sa kahabaan ng EDSA. Bukod dyan, Jiggy, pinuntahan din natin yung ilang pangunahing kalsada at mabagal ang naging daloy ng trapiko mula kaninang hapon. Kabilang na nga dyan sa Osmeña Highway kung saan nagkakaroon ng mayat-mayang build-up dahil sa lakas ng ulan. Ganyan din ang sitwasyon pag-akyat ng Magallanes Flyover kanina. At pagdating naman sa EDSA, nadaanan natin to mga 3 o'clock kanina, talagang medyo dikit-dikit din yung mga sasakyan at mabagal ang pag-usad ng mga kotse na kanina. Bukod dyan, pinaka-matraffic na parte kanina ay yung EDSA Ayala. Tila nagiging choke point yung area na yan. Kaya para sa ating mga kapatid, kailangan ng dobleng pasensya at pag-iingat sa mga dadaan dyan. Jiggy, nauna na rin sinabi ng Pag-asa na kabilang ang Metro Manila sa Yellow Heavy Rainfall Alert. At kasama nga dyan ang ilang mga karatig na probinsya kagaya na lamang ng Rizal, Bulacan, Laguna, Bataan at Cavite. Ibig sabihin po niyan, tuloy-tuloy ang magiging pag-ulan sa mga susunod na oras at may posibilidad din na magkaroon ng pagbaha. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa EDSA Reliance.
Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.